Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan. China iginiit na dapat lang sila magpadala ng 135 na barko sa West Philippine Sea, pero bago tayo magpatuloy wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Ang swarmang ng Chinese militia vessels sa Julian Felipe Reef ng Pilipinas ay isang makatwiran at ayon sa batas na hakbang. Ito ang iginiit ng Foreign Ministry ng China noong Lunes ng gabi. Sinabi ng tagapagsalita ng Foreign Ministry na si Wang Wenbin sa isang press conference na ang Julian Felipe Reef, na tinawag niyang Niejiao, ay bahagi ng teritoryo ng China, ngunit ang Julian Felipe Reef ay isang low tide elevation sa West Philippine Sea, na nasa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Ang iligal na presensya ng mga Chinese militia vessels sa karagatan ng Pilipinas ang nag-udyok kay National Security Advisor Eduardo Año, na mag-utos ng Maritime Patrol bilang tugon sa tinatawag niyang alarming development. Hindi ito ang unang pagkakataon na naobserbahan ang iligal na presensya ng mga barko ng China sa karagatan ng Pilipinas. Noong kalagitnaan ng Nobyembre, nakita rin ang nasa 111 barkong Chino sa bahura na nasa layong 324 na kilometro sa kanluran ng Bataraza, lalawigan ng Palawan. Actually, ang dahilan bakit nagpatrolya uli ang ating mga Philippine Coast Guard vessels dito, kasi na-monitor na namin as early as November 13 yung presence ng Chinese Maritime Militia, na kung saan we have already counted them na 111. And then a few weeks after that, the Armed Forces of the Philippines also conducted their own MDA flight, and they were able to count as many as 120 plus. Dahil dyan, when we did the report sa National Task Force West Philippine Sea, ang ating komandante na si Admiral Ron Hill Gaban ay napag-utusan ng Chairman of the National Task Force West Philippine Sea to carry out patrol, to check whether this Chinese Maritime Militia are still present dito sa Julian Felipe Reef. At ating ang napatunayan na nandito pa rin sila. As a matter of fact, nag-increase nga sila to more than 135 Chinese Maritime Militia. Well, ang Julian Felipe Reef ay 175 nautical miles ang layo nito sa Palawan, which means it falls within the exclusive economic zone ng Pilipinas. Ang ating pag-asa ay malayo din naman ng ilang nautical miles pa. But the point here is, ang Julian Felipe falls within the exclusive economic zone ng Pilipinas. So atin talaga ito. Yes. At ang Chigua Reef, na isang high tide elevation, ibig sabihin, nagfo-fall din ito sa ating exclusive economic zone at nakakapag-generate ito ng territorial sea. So ibig sabihin, as a matter of fact, this falls within the territorial sea ng Pilipinas dahil napapaloob din ito sa isang high tide elevation na nasa exclusive economic zone ng Pilipinas. Siguro, it is really worth emphasizing, ang Philippine Coast Guard, some are asking, na ano daw ang naging role natin when we patrol the area. Of course, despite of the numbers, ng Chinese Maritime Militia, and they are bigger than the Coast Guard vessel natin, we still try to communicate with them and challenge their presence, pinaalis natin sila, and we're also asking for what is really their intention dito sa pag-stay nila dito sa ating exclusive economic zone. And unfortunately, none among those 135 Chinese Maritime Militia ever responded sa radio call na ginawa ng ating mga barko dito when we patrolled the area. I-deploy ng Philippine Coast Guard ang dalawa sa mga sasakyang pandagat nito sa West Philippine Sea, matapos ma-monitor ang nakakaalarmang pagtaas ng bilang ng Chinese Maritime Militia vessels sa isang bahura sa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Ang bilang ng mga Chinese boat na pinaniniwala ang pinamamahalaan ng mga tauhan ng militia ay tumaas sa higit sa 135 mula sa 111 noong Nobyembre, na nakakalat sa loob ng Whitsun Reef o tinatawag ng Pilipinas na Julian Felipe Reef. Sinabi ng PCG sa isang pahayag, pinapanatili ng PCG ang hindi natitinag na pangako nito sa pangangalaga sa maritime security, kaligtasan at kapaligiran ng dagat sa kurso ng pagprotekta sa teritorial na integridad, soberanya, karapatan sa soberanya, at jurisdiksyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea.
Sabi ng PCG, ang West Philippine Sea ay ang sakop ng Pilipinas para sa karagatan sa South China Sea o West Philippine Sea na nasa loob ng 200 nautical mile exclusive economic zone nito. Pinapalakas ng Pilipinas ang mga pagsisikap na kontrahin ang inilalarawan nito bilang agresibong aktibidad ng China sa West Philippine Sea, na naging flashpoint din ng naval para sa tensyon ng China at US. Pinawalang bisa ng internasyonal na tribunal ang pag-angkin ng China sa 70% ng South China Sea noong 2016, ngunit hindi kinikilala ng China ang desisyon. If you're going to ask the Chinese government, even the Chinese embassy, they would just normally say ito ay Chinese or ordinary Chinese fishing vessels. But with the drone shots, no, the videos that we showed, makikita natin na napakalinis ng barko. There are actually no signs, no, na engage sila sa fishing. And then the other interesting thing to note, no, DJ Cha, wala rin naman talaga tayong taong nakita na nakalabas sa mga barko na to. So for us to really identify or even document the actual activities that they're doing, that is something na until now we are still, trying to figure out. Sa linis ng barko na to, wala naman silang talagang activity na engage sila in fishing. Secondly, nobody's responding over radio calls. Third, wala kaming nakitang tao. So we're not sure whether they are inside their own vessels or what. But definitely with what we documented and what we saw, it appears na hindi naman talaga ito na engage sa pangingisda ever, no, sa linis ng barko na to. There are ways na madidetect natin sila, Sir Ted, no? Of course, the automatic identification system through AIS. But then again, may mga ilan dito sa mga Chinese maritime militia vessels na to na nagte-turn off ng kanilang automatic identification system. So, siguro roughly around, kung mayroon silang 135, siguro madidetect mo lang dyan mga more than half of that, 60 or even 80. In short, more than 50% of that would always turn off their automatic identification system. And then there's another way for us to check itong kumpul-kumpul nilang ganito. Ang Philippine Space Agency are also sending their satellite images, no? Of course, hindi yun ganun ka definite or exact yung number ng figure, but at least from the top, makikita natin yung paggugrupo-grupo ng mga Chinese maritime militia. Opo, and then of course, third, we also depend sa lipad ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine Coast Guard, Sir Ted. Sa pag-utos ng ating National Security Advisor for the Philippine Coast Guard and even the Armed Forces of the Philippines, we are constantly monitoring itong pag-increase ng Chinese maritime militia vessels natin dito sa Julian Felipe. At the same time, we're also checking. These are still some of the possibilities that they can do. Pero for us to be aware of what will be the next step of the Chinese maritime militia and the reason why they are there in that particular location, ang Armed Forces of the Philippines and Philippine Coast Guard will constantly monitor and patrol these areas. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.